Magandang gabi po, kapatid na Erning. Magandang gabi po, kapatid na Jeriel at sa lahat nating mga kapatid sa iba't ibang panig po ng mundo. Narito na naman tayo sa awa at tulong ng Panginoon Diyos. Meron tayong panibagong lakas na galing sa Kanya para ating patuloy na ipaglingkod itong ating lakas at buhay, kapatid na Jeriel, sa Ako po, paglilingkod. nagmamadali na talagang panahon. Kapatid na Erning, napakabilis. Parang kahapon lang, naririto tayo sa ere. Ngayon, natito ulit tayo at makikipag-ugnayan tayo doon sa ating mga taga-subaybay. Ano po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo pong naririyan sa mandako ng panig ng mundo kayo naroon. At kung meron kayong natututunan ng mga bagay na bago sa inyong pakinig, sabihin niyo po sa amin kung yun ay bago sa inyong pakinig at kung inyo pong nagugustuhan ang inyong napapakinggan. At patuloy po kaming magsasaliksik ng kapatid na Erning para inyo pong maalaman ano ba talaga ang totoong nakasulat sa Biblia. Ano ba talaga yung dapat nating matutunan. Pero sabi nga namin lagi, kapatid na Erning, lagi nating binabanggit ito, yan ay 50% lang. No po, ang ika-50% sa inyo manggagaling. Kayo po ang magsasaliksik. Tingnan ninyo kung tama nga itong aming ipinapahayag sa inyo. Kapatid Erning? Tayo po ay mananalangin po muna, mga mahal na kapatid, bago tayo magpasimula. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Minsan pa kami nag-aalay ng masaganang pasasalamat sa pananatili po ng aming buhay, ng aming lakas. Kung kami man ay nanghihina, pinalalakas mo kami. Salamat po. Salamat sa pagkakataong patuloy mong ibinibigay sa amin. At sa oras na ito ay aming hinihiling sa iyo na naway samahan mo po kami sa aming gagawing paglilingkod sa pamamagitan po ng paghahayag ng iyong mga aral. Pakitulungan mo kami, Ama, at alalayan ang aming pong paghahayag sapagkat sa ganang amin ay wala ho kaming kakayanan, wala ho kaming katalinuhan na katulad ng taglay ng iba. Ang amin pong lakas ng loob ay mula sa iyo. Ito ay nagbubuhat sa iyo sapagkat alam namin hindi mo kami pababayaan sapagkat ang hangad po namin ay maihayag ang iyong mga katotohanan. Kahit maaring masaktan ng iba, pero kung ito naman ang kalooban mo, yun pong aming ipahahayag sapagkat ang ibig ng lahat ng tao ay mangaligtas at ang tanging paraan ay mahayag yung totoo, yung mga katotohanan na kasulat sa Biblia, na ito po ang aming dapat na masiyasat din bago namin sampalatayanan. Umaasa din kami ng aming mga pagkakasala ay patuloy mo po na pinapatawad na sa bawat sa amin. Ang lahat ay aming magalang na hinihiling sa ngalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua, na aming mananakop. Amen. Muli Kapatid na po, Jeriel, kapatid na Erning, ba, Mayo na po pala, no? Mayo na, isipin nyo, no? Ikalimang buwan na pagkatapos nung 2023, ito yung 2024. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, ikalimang buwan na. Ba, napakabilis talaga. ang bilis ng panahon. Dati ako ay 71 lang. May awa ang Diyos. Sa Mayo 30, 72 na ako. Ba, maganda po yan. Tayo umiidad. Ibig sabihin, pag umiidad, abay, pag tumataas ang numero, abay, magandang biyaya ng Panginoong Yahuwah yan. Sapagkat tumaas ang numero. Di po ba? Oh, kayo po, tagal. kapatid na Erning, batay sa Biblia, pinagpala na kayo. Lagpas na kayo ng 70. O lampas na eh. Mayroon ng extra 2 years sapagkat ang sabi Ah, niya umabot ka lang ng 70, di ba? Sabi sa ah, awit, kung dahil sa kalakasan, umabot ka ng 80 at dahil sa kalooban pa rin ng Diyos, lumampas ka pa ng 80, aba mas napakasarap maganda. ng biyayang Di yun. ba? Mhm. At ang higit sa lahat na mahalaga ay nakakapaglingkod tayo ng may kalayaan. Ayan, Hindi ang ho tayo naglilingkod. pinakamabutihan. Hindi ho tayo naglilingkod dahil sa takot. Dahil Yes. sa takot. Bago tayo ho patuloy, kapatid na Jeriel, ay mayroong mga kapatid tayo na nagpapabati sa kanilang mga kaarawan at pati na rin
yung kanilang mga anibersaryo sa kasal at alam na nila kung sino sila, binabati ho natin ang mga kapatid na yan. Ngayon, Opo, ang atin hong dito rin papasain, sa panig natin dito, meron din pong nagdiriwang ng birthday. patuloy ho nating pag-aaralan ang mga pinagbabatayan ng ating mga kaibigang Sabadista tungkol sa pangingili ng Sabat. Ito'y serye ito eh. Sapagkat yan po ang pinalalaganap ng iba at yung iba nakisali sa mga Sabadista. At yun din ay kanilang ipinangangaral. Bueno, atin pong basahin ang isa pa sa kanilang batayan, kapatid na Jeriel, sa Lucas 23:56. First slide po, ito nakasulat. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Yan po ay sulat ng Ebanghelistang si Lucas. Diyan po, siyempre, ay tumutukoy na yan sa panahon ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi diyan, at nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Kaya ang kanilang konklusyon, pagkatapos po nilang mabasa yan, ayan ang wika, maliwanag, na ang mga alagad ng Panginoong Yahushua ay nagpahinga sa araw ng pamamahinga o Sabat. Kasi alam nyo, ito'y tagpo pagkatapos po na mamatay, paglilibing sa ating Panginoong Yahushua. Pag binasa po natin sa kanyang konteksto, yan ay 23, 56b. Ano? Pag binasa po natin sa 23, 44 hanggang 52, inandun po yung ang Panginoong Yahushua ay pinatay, namatay sa krus, inilibing. Kaya, pagdating ang wika ng 56, ang mga alagad niyang wika, nagpahinga, araw ng pamamahinga. Ngayon, mga kapatid, tutol ba tayo sa nakasulat, kapatid na Jeriel? Aba, hindi. Yan ang nakasulat eh. Tutol tayo sa paliwanag ng iba. Huwag mo Yun, nang yeah. ipaliwanag. Maliwanag na nga eh. Sabi nga Oo. dyan eh. Nagmagsimula na ang araw ng pamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. O ano tututulan natin dyan? Nakasulat yan. Tama. Ngayon, ito po yan, mga kapatid. Itong ating binasang ito ay actually, yan po ang pangwakas. Yan ang final na mga salita ng Ebanghelistang si Lucas tungkol po sa kamatayan ng Panginoong Yahushua. Alam din naman po natin na ito pong si Lucas ay tinawag ng Apostol Pablo na kanyang kamanggagawa. Katulad ng ating mababasa po dito sa aking babasahin sa Biblia, no? Sa Pilimon 1:24, ang sabi rito ni Pablo, kinukumusta ka rin ng mga kamanggagawa ko na sina Marcos, Aristarchus, Dimas at Lucas. Kaya yan pong si Lucas, sumulat ng talatang binasa po natin, ay kamanggagawa ng Apostol Pablo. Ibig lang sabihin kamanggagawa, yung sinasampalatayanan ng Apostol Pablo, yun din ang ipinamahagi ng Apostol Pablo sa kanyang mga kamanggagawa. Kabilang na nga po, yan pong si Lucas. Teka muna, kung mo siya kamanggagawa ng Apostol Pablo, yan bang si Lucas ay sang-ayon sa sirkumsasyon o kautusan ni Moises na kailangan magpatuli? Basahin nga natin itong nakasulat sa Kolosas. Kamanggagawa ni Pablo, di kung ano yung pananampalatay ni Pablo, yun ang kanilang sama-samang sinasampalatayanan. Ito po, kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibiniling ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Yahushua na tinatawag na Hustos. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko ritong naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Diyan po sa ating binasa na yan, ay maliwanag na itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, ay kinukumusta rin kayo ni Yahushua na tinatawag na Hustos. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko ritong naglilingkod para sa kaharian ng Diyos, na pinalakas nila loob ko. Kaya, yan pong mga Hudyo, siyempre, ay
nag-o-observe sila doon po sa pagtutuli, paghahalas. Pero ito pong mga hintil ay hindi, sapagkat hindi naman nila alam yun eh. Di ba? Hindi naman sila saklaw ng kautusan ni Moises. Kaya nga hintil eh. Wala silang kautusan. Di ba? Kaya itong si Lucas, maaaring ito hindi isang Hudyo eh. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo, kinukumusta rin kayo ni Yahushua na tinatawag na husto. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko ritong naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nilang loob ko. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Bueno, diyan po mga kapatid, maliwanag na sa ating binasa kanina, nagpahinga. Ang pagpapahingang ito na binanggit diyan sa Lucas 24, 56 ba ay naging kaugalian na ito. Naging common na ito, no? Nagawain nung panahon ng panahon ng unang Kristyanismo. At yan nga po ay na kanilang nasaksihan na isinasagawa ng mga Hudyo na inutusan nung panahon ni Moises. Ang Sabat po sa bukang liwayway ng bago, ang walang hanggang Sabat sa pagdating ng bagong Sabat. Dumating ng bagong Sabat eh. Hindi ho ba? Sino ang bagong Sabat natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Di ba? Kaya nga sa ating mga napag-aralan na siya ang Lord of Sabbath eh. Di ho ba? Kaya dahil sa pagdating ng bagong Sabat, alalaong bagay ang Panginoong Yahushua, ang Old Testament na covenant kay Moises ay natupad na, tapos na, lumipas na, dumating ng bago. Kaya mga kapatid, nagwakas na ito nang sumigaw ang ating Panginoong Yahushua. Ito, basahin natin. Na-fulfill niya na ang law, ang complete law nang siya'y sumigaw. Ito, 19, ganito nakasulat, mga kapatid. Nang masipsip na ni Yahushua ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kaya diyan ay sa tagpong yan ay sumigaw ang Kristo na nakapako siya sa krus. Tapos na, it is finished. Ibig lang sabihin, nakompleto na niya yung pong kautusan, ang kanyang misyon na iniutos sa kanya ng Panginoon Diyos. Kaya nagpapahiwatig lang po, tapos na ang isang chapter. Wakas na yung pong covenant na pinakipagtipan ng Diyos doon sa Israelita nang dumating ang ating Panginoong Yahushua, ang Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, yan pong selebrasyon ng Sabat o kapahingahan na isinasagawa nung panahon ng mga Israelita na pinalaya mula sa Ehipto, wala na po yun. Hindi na po dapat nating tuparin sa panahon natin. Alam nyo mga kapatid, yung pong ginawa ng ating Panginoong Yahushua na pagsigaw, ng malapit na siyang malagutan ng hininga, it is finished. Lumikha po yun ng iba't ibang reaksyon sa mga alagad ng Panginoong Yahushua at maging sa mga Pariseyo at mga pangulong saserdote. Ano-ano yung mga reaksyon na yun? Unahin natin yung mga sumasampalataya kay Yahushua bilang Mesyas. Ano naging epekto sa kanila? Nung kanilang marinig yung sigaw ng Panginoong Yahushua sa krus, it is finished, tapos na. Abang ibig lang sabihin, mga kapatid, sa kalipunan ng mga sumasampalataya, hindi sinira ng Kristo ang kapahingahan o Sabat. Kaya nga ang sabi sa ibang talata, sabi ng Kristo, hindi siya naparito para sirain yung kautusan at ang mga propeta. Hindi niya sinira. Nung sabi niyang, it is finished, tapos na, hindi ibig sabihin, sinira niya. Hindi, tinupad nga niya eh. Tinapos nga niya eh. Paano niya itinuro ang tungkol sa Sabat? Ito, basahin po natin. Kapag siya ang bagong Sabat eh. Ang Panginoong Yahushua ang bagong Sabat. Ang Sabat na binabanggit sa Lumang Tipan, ay yun eh para sa Israel. Dumating na ang inaaninuhan sapagkat yung Sabat, kapahingahan, kapistahan, yung po'y umaanino sa seed ni Abraham, sa binhi ni Abraham. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Siya po ang seed ni Abraham. Nang dumating na ang inaninuhan ng Sabat noong panahon ng Israel,
pati mga kapistahan, yung 7 kapistahan na yan, bawat kapistahan, umaanino po yun sa ating Panginoong Yahusya. Dumating na ang Kristo eh. Di ho ba? So ano ibig sabihin po nun? Ito, pakinggan po natin. Sa aklat ng Marcos 2:20, Marcos 2:27-28. And he said to them, the Sabbath was made for men. Nang dumating na ang bagong Sabat, siya nga ang Kristo, ang sabi niya, the Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Nang dumating na ang Kristo, siya ang ating Sabat. Hindi na yung Sabat na isinasagawa ng mga pinalayang na Israelita mula sa pagkabihag o pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, dyan, sa sinabi ng ating Panginoong Yahusya, dapat meron tayong mapansin. Na anong sabi niya? The Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. Anong ibig sabihin po ng ating Panginoong Yahusya dyan? Ang ibig lamang sabihin, ang kapahingahan, yan nga ang Sabat, ay hindi lamang makakapagbigay ng kapahingahan sa tao sa paggawa, kundi ito ay pagpapala sa halip na pabigat sa mga nangingili nito. Pero tandaan natin, mga kapatid, ibang bersyon na ito ng Sabat. Hindi na ito yung bersyon ng panahon ni Moises. Sapagkat ang ating bagong Sabat, dumating na. Siya nga ang ating Panginoong Yahusya. Di ho ba, kapatid na Jeriel? Kaya ang sabi pa niya, therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Ano ba ibig sabihin ng Lord? Ayon sa Lucas, bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman yung sinusunod yung utos ko. Ibig lang sabihin po, ang Lord of the Sabbath ay ang Kristo. Kaya siyang ating susundin. Mga kapatid, hindi na yung Sabat nung panahon ni Moises na ibinigay ng kanyang ama o ni Yahuwah. Isinugo na ng Diyos ang kanyang anak. Siya ang binhi ni Abraham na siyang inaaninuhan ng Sabat noong panahon ng bayang Israel. Mga kapatid, siya na ang Lord of Sabat. Siya ang ating susundin. Kaso siya na nga ang Lord of Sabat, ang sinusunod pa rin ng iba, yung pa ring Sabat ni Moises. Kapatid na Jeriel. Kaya nga po, siya na ang ating kapahingahan. Siya na. Siya na ang ating Sabat. Ngayon, meron ba tayong Sabat? Meron. Pero hindi katulad nung Sabat ni na Moises. Hindi yung katulad nung Sabat nung Sabadista. Hindi yung katulad nung Sabat noong gumagaya sa Sabadista at nakikipagsabat. Ang Sabat natin, si Yahusya. Siya ang ating kapahingahan. Maliwanag yan. Bakit napakahirap intindihin ba nun? Kaya amin kayong inaanyayahan, maging yung mga nandyang mga nangingili ng Sabat, i-open nyo yung mind nyo. Huwag yung kung ano lang yung itinuro ng inyong leader, kumat nabihag kayo siguro sa leader ninyo, kung ano na lang sasabihin nun, tama na para sa inyo. Sasubmit na kayo. Hindi nyo ginagamit yung inyong pag-iisip, mga kapatid. Ngayon, ito po yan. Ang reaksyon ng mga sumasampalataya kay Yahusya bilang Mesyas, tinupad ng Yahusya. Hindi niya sinira yung Sabat, yung kautusan at mga propeta. Ngayon, sa panig naman po ng hindi sumasampalataya na ang Yahusya, ang Mesyas, ito nga yung mga Pariseo, ito yung mga tagapagturo ng kautusan, kapatid na Jeriel, kautusan ni Moises. Ano ang hinangad nila? Pangalagaan, i-preserve yung old covenant ni Moises, pati mga institusyon, i-preserve nila. Kaya ano ibig sabihin nun? Sinira nila ang Sabat. Sinira nila. Panahon na ng Kristo, pinipreserve pa nila yung old na Sabat ng panahon ni Moises. Ano ibig sabihin? Sinira ho nila. Sila ang sumira diyan sa Sabat na ang ating Panginoong Yahusya na nga ang Lord of Sabat. Doon ka pa rin sa luma, may bago ng Sabat. Sabat ka pa rin ng Sabat. Nang isinasabat mo yung lumang Sabat. Di ba? Kaya sa kilusang itinatag, kapatid na Jeriel, ng Kristo, ang kautusan ay pinananatili. Pero sa false assembly o sa huwad na kapulungan, huwad dahil pinahalagahan yung lumang tipang Sabat. Ano ibig sabihin nun? Itinakwil nila ang Mesyas.
Itinakbo nilang Mesyas. Dahil sa sila po ay nangingilin pa rin ng Sabat, katulad ng ipinangilin ng mga unang lingkod ng Diyos, yung bayan ng Diyos, ang Israel, pinalaya sa Ehipto, kapatid na Jeriel. At Kaya tuloy-tuloy, kapatid na Jeriel. at ginaya pa yung mga kapistahan ng Israel. Mhm. Nako. Inisa-isa yun. Itinuro na lagi sila nagseselebra ng mga kapistahan. Alam nyo, kapatid na Erning, kung mo yan bagong sa pakinig ng mga nakikinig. Mhm. Hindi naman nagsiyasat yung mga nakikinig. Nakinig Ay, lang. hindi. Oo. Pero hindi nila siniyasat ng ganito eh. No? Na obsolete na yun eh. Pero sabi nga, decision nila yun eh. Masaya sila doon siguro. Pero ang sagot natin ito, bakit hindi natin gagawin yon? Sapagkat Mhm. hindi natin kailanpaman sisirain ang Sabat ngayon. Yes. Yung si Yahusha, ang ating Sabat. Ano? Kasi ang ginawa ng ibang mga tao, bumalik doon sa luma, Sa o luma, sinira yung bago. Tinakwil sinara. yung bago. Di ba? Yeah. Bumalik doon sa luma eh. May mga pista ka pa. Pista nito, pista nun, pista nito, pista nun, pista nito, pista nun. O, napabahanga mo yung mga tao. Natural yun eh. Sabi nga, pag kami bago sa pakinig ng isang tao wow, mas maganda to ah. Wow, ang Oo, galing maganda to. nito ah. Ang galing niyang magpaliwanag ah. Ang bait niya. Di ba? Ganyan yung mga preachers Mhm. na yan eh. Na kung makapagsalita, mabait. Pero kuwi daw ka dyan, sabi nga, oops, bakit meron na siya nun? Bakit meron na siya nito? Bakit ganito na? Ayan. Kinakailangan yan, ma-question din eh, di ba? Hindi Yeah. dahil sa magagalit tayo sa kanya, kundi kasi Hindi. kapatid na Erning, napakarami ngayon na nangangaral na ang layunin hindi naman ituro yung katwiran ng Diyos. Meron silang sariling agenda. Meron. Sabi nga oo, sa nakaraan nating pag-aaral, yung mga pag-aaral natin nagsisipasok ng lihim di ba? Mhm. Para tiktikan yung Tiktikan. ating ginagawa. Nako, ganyan ang ginawa Kalayaan. niyang magaling na tao na yan Titiktikan. Nung matiktikan niya na, ayun, gumawa ng sariling kanya, nanirampuri pa. Di ba? Yeah. Ayan. Tapos ito na ang kanila ngayong sinusunod. Hindi naman naintindihan nung mga Kasama niya. sumunod. Oo, yung mga sumunod. Hindi naintindihan. Merong Sabat. Hindi naman pumunta ang Panginoong Yahusha para sirain ang kautusan Hindi. Para nga to pa rin Pero hindi na yung Sabat noon. Hindi na yung mga pista noon. Hindi, wag na natin, kalimutan na natin yon. Ito na ang Sabat natin, si Yahusha. Si Yahusha ang kapahingahan natin. Ito Yan. katunayan yan, kapatid na Jer. Next slide, pakibasa natin. Ayan. Sige. Come to me, all you who labor and are heavy laden. Ayan. And I will give you rest. Ayun. Ayan. Siya ng sabat natin I'll eh. give you Sabat. Di ba? Take my yoke upon you and learn from me. Ayan. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Yan ang Ayun. binabanggit ng ating Panginoong Yahusha. Ang sabi Siyang niya, sabat. hali kayo sa akin. Iniayaya niyang tao. All you who labor and are heavy laden. Anong gagawin niya? I will give you rest. Bakit niya may bibigay yung rest, kapatid na Erning? Siya nga yung Sabat Di Siya ba? nga ang sabat eh. Siyang kapahingahan natin. Kaya nga naiaalok niya, I will give you rest. Ayan. Take my yoke upon you. Teka muna. Hindi ko mo rest, wala kang gagawin. Take my yoke, may pinagagawa. Ayan. Yeah. Take my yoke, meron kang gagawin. Di ba? Hindi yan yung Sabat ng Israel. Yung Sabat ng Israel, uupo ka lang at tatalungko. Wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Pati yung mga hayop mo, pati mga alila mo, kung may alila Tulong ka, niya. hindi ka gagawa. Okay? Wala kang gagawin. Pero ito, bibigyan ka ng kapahingan ni Yahusha, pero meron kang gagawin. Bibigyan ka niya ng Sabat, pero meron kang gagawin. Ano yun? Take my yoke upon you and learn from me. Yan ang gusto niya Oh, yan ang pinapahayag ng Panginoong Yahusha. And you will find rest, Sabat na naman yun, for your souls.
Yun ang talagang kapahingahan. Kaya yan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, anong dapat nating maunawaan? Itong sinabi ni Pablo. Ayan, si Pablo, dating Hudyo yan, kasakabarkada ng mga Pariseo, tagapagturo ng Yeah. kautusan ni Moises. Next slide. Galatia. But before faith came, yan sabi ni Pablo, we were kept under guard by the law. Ano yung faith na tinutukoy niya? Kay Yahusha. Yeah, Before faith came, yung pananampalataya niya kay Yahusha. Before it came, yun ang sabi niya. We were kept under guard by the law. Kaninong law, kapatid na Erning? Ayong kay Moises. Yeah, law of Moses, di ba? Kept for the faith, which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor. Anong law yun? Yung law ni Moises. It was our tutor. Ang tandaan natin, nakasulat yan, was. Okay? Past Hindi, tense. ano yan? Past tense na yan. Therefore, the law was our tutor to bring us to the Christ. So, yun, batas ni Moises, yun ang ating tagapagturo, sabi ni Pablo, para tayo dalin sa Kristo. Yan. That we might be justified by faith. Yan. But after faith has come, ayun na, dumating na yung faith kay Yahusha. Dumating ng Kristo, siya ng Sabat. Ito sabi niya, we are no longer under a tutor. Hindi ka na under dun sa ayan na si Yahusha. Ano ba hindi mo maintindihan? Di ba? Dumating. Sabi nga ito, wag na tayong lumayo. Kumuha tayo ng paralelismo. Noong 1972, kapatid na Erning, nag-declare sa ating bansa ng martial law. May batas noon na tayo masasakop ng batas na yon. Bawal magpahaba ng buhok. Kung wala na tayong buhok noon, hindi natin problema. Hindi natin problema yun. Bawal. Ngayon, kapatid na Erning, umiiral pa ba yung batas na yon? Aba, hindi na. Tapos na yung martial law Tapos na di ba? So, yung batas ni Moises, tapos na rin. We are no longer under a tutor, sabi ni Pablo. Pero yun, mahalaga yun. Kailan? Bago dumating ang ating pananampalataya. Pero pagdating ng pananampalataya natin, ngayon na kasi sa batas ni Moises kapatid na Erning, meron bang binabanggit na Mesyas? Meron. Pero alam ba nila ang pangalan ng Mesyas? Hindi. Alam nila, pangalan ng Diyos nandoon. Pero yung pangalang Yahusha, hindi nila alam. Tama. Kaya kapatid na Gabriel, ang sumira sa kautusan ni Moises at sa mga propeta ay ang mga nagpapatuloy na ipangilin ang Sabat sa paraan ng Old Nation of God. Yan ang Old law. Yun ang mga sumira sa kautusan. Ang Kristo dumating hindi para sirain ang kautusan ni Moises. Tinupad nga niya Kaya nga sinagising, humigaw siya It is finished. Tapos na. Ibig sabihin, ang mission niya, nakumpleto niya. Diba? Ngayon, ating itatouch up mamaya, kung yun ay hindi pinatutupad, bakit nagpahinga yung mga alagad ng Kristo nung siya ay namatay sa krus, inilibing, at siya po'y binuhay na magbuli. May mamaya, itatouch up po natin yan, mga kapatid. Pero ito muna, nang dumating na po ang Panginoong Yahusha, yung faith sa Kanya, ang tutor na yun ang batas ni Moises, hindi na tayo under noon. Hindi na tayo saklaw noon. Tayo saklaw na ng Kristo. Siya nga po ang Lord of Sabbath. Kaya tatandaan po natin ngayon, ito po yan. Anong dapat pagsikapan ng tao sa panahon natin? Ito, next slide. Hebreo 4:11 at 10. Kaya, sikapin nating makamit ang kapahingang ito. Ayun. Sikapin nating makamit ang kapahingang ito. Sino ba kapahingahan natin? Ang Kristo. Di sikapin nating sumunod sa Kanya, huwag doon sa lumang tipan na Sabat. Ano ba naman kayo, mga kaibigan? Napakasimpleng intindihin
Bakit hindi natin maintindihan? Sana maunawaan po nyo. Huwag kayong sunod ng sunod doon sa nagtuturo. Maging kami, nagtuturo ho, nangangaral kami at namamahagi kami nito, pero suriin po ninyo at ihambing nyo sa iba. Ang ating patakaran dito, ano ba nakasulat? Intindihin natin. Kaya doon kasi kapatid na Jeriel, merong itong, hindi naman siya sabadista, pero nag-aamoy sabadista, tinanong siya doon sa Facebook, ano? Oh, ikaw ang wika ay nangingilin ng Sabat. Meron ka bang mababasa sa bagong tipan na iniutos ng Kristo at ng mga apostol ipangilin ng Sabat? Alam mo, ang sagot ng taong yon, hindi kataasan yun eh. Medyo mababa lang yung taong yun, yung height nun eh. Ang sagot niya ikaw ang wika itong ano eh. Ikaw itong kulang sa kaalaman eh. No? Sagot, nag-text uli sa kanya. Ang text sa kanya hindi. Kung saan ka pumupunta eh. Sagutin mo, tanong ko, meron ka bang mababasa sa bagong tipang iniutos, ipangilin ng Sabat? Iniwan niya, Brad. Hindi na siya sumagot. Hindi na siya sumagot. Alam nyo, kapatid na Erning, marami kasing konting alam, sabi nga kokonti na alaman, nagbibintang. Ganyan po yung mga walang alam eh. Ibabato nila doon sa iba eh. Yung ginagawa nila na hindi nila maintindihan, sasabihin nila yung iba hindi makaintindi. Natural na sa tao yan eh. Oo, natural na sa tao, yung mga taong nadaya yan eh. Kasi nga, hindi naman nag-isip yung mga yan eh. Hindi naman nag-isip yung mga yan eh. Bakit hindi nila malalim na inisip yan? Oh, hindi naman nila tinanong eh. Basta sinampalataya nila. Dito, hindi. Tatanungin po nyo muna kami. Saka dito, wala kasi doon, may samahan doon eh. Magiging miyembro kami karon eh. Dito, hindi. Hindi ka magiging miyembro dito, wala kami membership. Ang membership, kapag sinampalatayanan mo, yung aming sinasampalatayanan, itatala ka ng Diyos. Yan ang aming pananampalataya bilang mga Yahusian. Hindi kami ni kapatid na Erling ang magpapasya, ayan, pwede kang Yahusian. O yan, pwede ka dito. No. No. We are all what? Asking, hoping that we will pass. Kapag nalaman natin yung aral, siniyasat nating mabuti, sinampalatayanan natin, at yun ang tama, nakatala ka doon. Yung iba, pag tinanong mo, alam nyo, lumang tugtugin na yan eh. Katulad din yan doon sa pinanggalingan nating reliyon. Pinagtatatanong natin, ang sagot, nagtitinda ka ng kaldero eh. No, ad hominem. Di ba? Ano kinalaman nun? Hindi naman totoo yun. Di ba? Yeah. Sa mga katwid, pag walang maisagot, mang-aataking personal, ad hominem. Ugali yan ng mga kampon, hindi ng Diyos, kampon ng kadiliman. Yan yan eh. Manlilin lang. Hindi tira ng tira, turo ng turo. Pag tinanong mo, wala kang alam eh. O ikaw pala may alam, di sagutin mo. Pakibasa mo. Ang tanong ko'y maliwanag eh. Mababasa mo ba sa Biblia na nag-utos ang Panginoong Yahushua na ipangilin mo nga ro ng Sabat? Pagsagot mo, wala ka palang alam eh. O meron ka palang alam, hindi sagutin mo. Nasaan sa Biblia? Ganyan ang pagkakasabi sa kanya. Doon sa tinutukoy nating nangingilin ng Sabat. Hindi niya masagot ngayon. Sa mga tweet, yung kanyang sinabing yon at hindi pagsagot, katunayang walang utos na talagang wala ka namang mababasa eh. Sa panahon, there is no such na Christian Sabat. Oh, walang Christian Sabat. Oh, ang ating Sabat po, mga kapatid, yung sistema ng Kristo. Yun ang ating susundin. Kaya ang sabi, sikapin at saka natin. Yan, kapatid Erling, bago natin pagpatuloy yan. Ang sabi niyan, kaya sikapin nating makamit. Ano ang dapat po nating sikaping makamit, kapatid na Erling? Ang kapahingahang ito. Yan. So, si Yahushua ang ating kapahingahan, meron siyang ipinagagawa sa atin. Pag pinawa natin yung pinagagawa niya, ano makakamit natin? Kapahingahan. Ayun. So, hindi pa ngayon. Tuloy natin ang basa, kapatid na Jeriel. Yan. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapanghingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga. Hindi pa nagpapahinga ha? Yeah.
Kailangan kasi usisain natin yung nakasulat eh. Yeah. Kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya. Ayan. Ano yung gawain na yun? Yung ipinapapasan sa'yo, okay? Tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. So, bago ka magpahinga, meron ka munang gagawin. Bago ka bigyan ng kapahingahan, meron ka munang gagawin. Ang Panginoon Diyos, bago nagpahinga, 6 na araw gumawa. Mhm. Oh. Ito, pinag-uusapan dito, yung pagsunod sa Panginoong Yahusya, sapagkat siya ang ating sabat eh. Yeah. Susunod ka muna sa Kanya bago ka magkamit ng kapahingahan. Di may gagawin ka. Kaya dito, Yun ang kapatid na sabat. Jerel, balik natin sa unahan, ano? Kaya sikapin nating makamit ang kapahingaang ito. Kristo yon. Ibig sabihin siyang sundin natin. Huwag yung Old Testament na kautusan, utos sa mga Israelita na sabat. Ito sabi, huwag nating tularan ang mga tao nung una na sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan. Pagka ang pinairal mo yung mga tao nung una, sumuway sa Diyos, paano sila sumuway? Aba, sunod pa rin ng sunod dun sa kautusan na hindi na napapanahon eh. Ano ang sama noon? Baka hindi natin makamtan, baka hindi natin ito makamtan. Ano yung ito? Yung kapahingahan. Sinong kapahingahan natin sa panong Kristiyano? Ang Kristo. Pag pinairal mo ang lumang sistema ng Sabat, kautusan ni Moises, hindi mo makakamit ang kapahingahan na yan ang Kristo, mga kapatid. Maliwanag. Ngayon, maliwanag po yan. Ngayon, kapatid na Jerel, sa tanong na, may tanong kailan natapos ang lumang tipan o Old Covenant kay Moises? At kailan naman ang pasimula ng bagong tipan o New Covenant? Maaaring ang isasagot natin ay ito. Noong namatay po at dumanak ang dugo ng Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Pero sinasabi sa kasulatan, kapatid niya Diriel, kaugnay ng ipako ang Kristo sa krus, ay nabanggit ang Sabat, araw ng kapahingahan, nang mamatay ang Kristo. Balikan natin ang 23:56. Next slide po. Ito ba? Liliwanagin na natin. Ayan. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Yahushua. Aba, ang sinasabing pagkatapos, namatay ng Kristo. Yes. Umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Yahushua. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Kapatid, kapatid na Jeriel, ayan namatay ang Kristo, bangkay na, kapatid na Jeriel. Yung kanyang mga alagad ay nang magpasimula ng araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Tanong, kapatid na Jeriel, nangangahulugan ba na ang Old Testament Sabbath ay nasa New Testament at dapat nating ipangilin? Bago natin sagutin, ay malimit pong magbasa ng mga talata na dapat ipangilin ang Old Testament Sabbath dahil binanggit ito sa kamatayan ng Kristo, paglilibing sa Kristo, at sa pagkabuhay na maguli ng Kristo. Mabuti basahin natin ito. Itong pruweba nila Ito, next slide. Ayan. Alam ni Yahushua na tapos na ang misyon niya. Tapos na. Kailan yun natapos? Ituloy natin. At para matupad na nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako ng masipsip na ni Yahushua ang alak. Sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kapatid na Jeriel, bakit ang Kristo ay sumigaw na tapos na? Ano yung tapos na? Ba't niya sinigaw yon? Alam ni Yahushua na tapos na ang mission niya. It is finished. Nagawa niya na ang kanyang misyon. Kaya ang ibig lang sabihin, mga kapatid, mission accomplished. Natupad niya ang kanyang misyon.
kapatid Oh, na Jerry. balikan natin yung pinag-aralan natin dati, kapatid Erning. Tetelestai. Di ba? Tetelestai. Yeah. Yan. Ano yung tetelestai? Fully Bayad na paid. kayo. Yeah. Oh, Tapos bayad na. na kayo. Tatanggapin nyo yung kapahingahan. Bayad na kayo. Yung parusang dapat sa inyo, ako na umako. It's finished. Sabi Yeah. niya. Ngayon, tuloy pa natin. Ito pa, ang kanilang mga pinagbabatayan. Puntahan natin. To be fair with them. Ano? Ito, next slide. Di namatay ang Kristo dyan. Ano ha? Next slide. Ayan. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Yahushua. Bangkay na ng Kristo yan eh. So, nang mamatay ang Kristo, lumapit itong si Jose kay Pilato, hiningi ang bangkay ni Yahushua. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. O nakita ninyo ang wika. Bangkay na ang Kristo, lumapit itong si Jose kay Pilato para hingin ang bangkay ng Kristo. Ano yon? Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Kaya dapat ipangilin ng Sabat. Kaya dapat ipangilin ng Sabat katulad ng wika ng pangilin ng mga Israelitang pinalaya mula sa Ehipto. At ito pang kanilang batayan, kapatid na Jeriel. 28:1. Madaling araw ng linggo. Makalipas ang araw ng pamamahinga. Binanggit na naman yung araw ng pamamahinga. Hindi talagang wikang ino-observe nila. Pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasamang isa pang Maria upang tignan ito. Kaya kung ating lalagumin, panahong ipinako sa krus, nang siya'y mamatay, nagpahinga daw ang mga alagad, nag-observe ng Sabat. Nang siya ay naging bangkay na, ay nagpahinga rin sila ng araw ng Sabat. At nang siya ilibing, ay nagpahinga rin sila araw ng Sabat. Kaya yan ang kanilang konklusyon, kapatid na Jeriel. Ngayon, ito ho yan. Sasabihin ngayon ng mga Sabadista, maging ang wika ang mga follower ni Yahushua, nangilin sila ng Sabat. Kaya kayo ang wika, tayo, ay dapat ding mangilin sa panahon natin ngayon. Paano natin sasagutin yan? Ngayon, ito po yan. Sa mga binasa nating mga talatang ito, dapat ba tayong magkonklusyon na dapat nating ipangilin sa ating panahon ang Old Testament Sabat? Alam nyo, ang argumento na ito, sa likod ng tanong na ito, ay may depekto o may kamalian dahil ipinapalagay po ng iba, lalo yung mga Sabadista, na ang kamatayan ng Kristo ay kaagad-agad magbibigay ng kaalaman sa katapusan ng Sabat sa mga tagasunod ng Kristo at sa lahat ng mga Hudyo na nangingilin ito. Akala nila nang mamatay ang Kristo, right there and then, tapos na. Alam nyo, naging kaugalian ng kapatid na Jeriel eh. Di ba? Para bang pagising mo sa umaga, maligo ka, mag-toothbrush, kaugalian na eh. Naging bahagi na ng buhay. Iisipin mo ito. Panahon ni Moises, ang kasunod nung panahon ni Yahushua na eh, yung first century church na itinatag ng Kristo eh. Bali ba, ang sinundan nila, ang pinapractice nila, law of Moses eh. Kaya hindi ganun kadali, ganun ka-instant, na kanilang totally, na hindi gawin yung pangingilin ng Sabat. Talaga namang nangingilin pa ng Sabat ang mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Pero mga kapatid, mamaya malalaman natin. Bagaman nasabi na kanina ng kapatid na Jeriel, ang Sabat natin, ang Kristo na. Yun naman ang talagang totoo eh. Di ba? Pero ang mga alagad, hindi na ho naman katakataka na sila ay mangilin ng Sabat noon. Ano katunayan? Ito, basahin pa natin. Next slide. At maya-maya, ating makikita ito. Yan o. Itong katunayan, kapatid na Jeriel, na nangingilin pa rin ng Sabat. Ang mga alagad ng Kristo noon, yung Sabat ni Moises. Ito. Katunayan, sumulat si Pablo eh. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Sulat ni Pablo ito. Si Pablo, nang tawagin, ang Kristo po ay nasa langit na. Tatandaan po natin. Dito ay sulat niya ito sa mga tao o mga alagad nang sabi, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya
at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Meron namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. Papansin ba niyo may kaugnayan sa pagkain? Kapagkat nung panahon ng Israel, may mga pagkaing ibinigay, may mga pagkaing hindi ibinigay sa kanila. Ngayon, yung paniniwalang yun, sa panahon ni Moises, dala-dala pa rin ng ibang mga sumunod kay Yahushe. Ang tawag doon ni Pablo, tanggapin nyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya. Huwag kayong makipagtalo sa kanilang mga paniniwala. Tuloy natin. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. May mga taong, eto papansinin ninyo, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. O sige, tigil muna natin. Anong paniniwala po ng mga Sabadista ngayon? Mayroong isang araw na mas mahalaga sa ibang araw. Anong araw daw yan? Sabadista, Sabado. Para sa kanila, doon sila sumisigaw ng Shabbat, Shalom. Di ba? Hindi naman masama po yun eh. Di ba? Pero, sabi nga ni Pablo, may mga mahihina sa pananampalataya. Tanggapin nyo sila. Huwag kayo makipagtalo sa paniniwala nila. Kasi may mga taong naniniwala na mas mahalagang isang araw kaysa ibang mga araw. May mga tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Parang tayo, di ba kapatid Nigerian? Sa atin walang importanteng araw eh. Sa atin lahat ng araw importante eh. Pero diyan mapapansin natin, talagang nang dumating ang unang panahon ng Kristyanismo, hindi ho sila basta ganun kadali na naiwanan nila yung kanilang kostumbre, yung kaugalian ng pangingili ng Sabat, panahon ni Moises. Kaya sabi ni Pablo, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. May mga tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng mga araw, ng araw. Ang bawat tao ay bahala, ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sariling tungkol sa bagay na yan. Ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. Totoo naman yan, kapatid na Jiril. Yung mga Sabadista, para sa kanila, God bless the seventh day, na para sa kanila, yan ang Sabado, kapag Saturday. Nakikipagtalo pa nga sila di ba? Pinalitan ng wika ng mga Katoliko, imbis na Sabado, ginawang Sunday. O di ba? Diyan po sa pahayag ni Apostol Pablo, mapapansin ninyo na may mga tagasunod ng Kristo na may mahihinang pananampalataya. Pinahalaga niya isang araw kaysa sa ibang mga araw. May mga kinakain siyang pagkain, mayroon namang hindi. Ngayon, dito, ang sabi dito, ay tuloy natin ang basa, ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin ito para sa Panginoon. Dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Totoo nga naman yun. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Diyan sa sulat na yan ng Apostol Pablo. Ang kausap niya mga kapatid tanggapin nyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya. Bakit mahina? Alam nyo, nasa learning process. Nasa learning process, ang mga unang Kristiyano, nasa adjustment period sila. Mula sa kautusan ni Moises, dumating ang Kristo, nag-a-adjust po sila. Kaya noon, nagpa-practice pa sila. Kaya meron kayong mababasa sa Biblia. Di ba? Pero itong pahabol na sabi ng Pablo, next slide. Ito, next slide, sa Colossus. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga,
Anino lang yan. No? Anino lang ang mga ito nang inaasahan noon na darating at si Kristo o ang Kristo ang katuparan nito. Yeah. Doon sa Roma kanina, nabasa natin, may mga mahihinang kapatid. Huwag kayo makipagtalo ron. Nasa adjustment period sila eh. Mula doon sa kanilang nasaksihan sa paglaki nila, nangingili ng sabat ang mga Israelita. Lumaki silang ganun ang kanilang nakakita. Hindi naman kagyat silang pwedeng, ika nga, magmimilagro sa isang iglap eh, na wala na yung costumbre nyon. Hindi. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kayong padadala. Ano ibig sabihin? Huwag kayong paaakit. Kanino? Sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung anong hindi dapat kainin o inumin o anong dapat gawin tuwing kapistahan. Huwag kayong padadala doon. Sabi ni Pablo, pista ng pagsisimula ng buwan. Bakit? Anino lang ang mga ito nang inaasahan noon na darating. Kaya yung ginagawa noon ng mga Israelita, kapatid na Jeriel, umaanino lang yun sa darating. Sino yung darating? Ang Kristo. Ang katuparan ng 7 kapistahan, ang Kristo. Ang katuparan ng Sabat noon sa Israel, ang Kristo. Dumating ng Kristo. Ba't mo pa rin ipinipilit yung dati? Di sinisira mo yung kautusan ng Diyos. Ikaw ang sumira doon sa Sabat. Ang Sabat, ang Kristo na. Siya nang dapat nating sundin. Huwag mo nang pagpilitan yung sistema noon, kapatid na Jeriel. Kaya nga, kapatid na Erning, they are in the process. Kasi galing sila doon sa pagtupad ng kautusan ni Moises. Yeah, nasanay sila ron. Ang pinagtataka natin, yung mga tao ngayon, hindi naman kayo galing doon sa kautusan na yun eh. Ang laki ng agwat ng panahon eh. Pero ito, ang marami sa atin, galing sa Iglesia ni Cristo. Minsan nangangamoy iglesia pa rin tayo. Hindi ba? Yeah, exactly. Naghahanap ng pinuno. Ayan. Yan yung mga nawala doon. Ang hinahanap pa rin, pinuno. Pinuno, oh. Sino yung ministro? Ay, dito ko kasi dati doon sa religion na pinanggalingan natin, bago to natiwalag, ang taas na ranggo nito eh. May ranggo ito eh. May tsapa ito. Nandun pa rin ang isipan. Hindi tayo nakikipagtalo. Ito pong ating programa, hindi ito layuning makipagtalo sa inyo. Ang programang ito, layuning tanungin kayo, bakit nyo ginawa yan, at patunayan ninyo na tama ang ginawa ninyo. Pero hindi para magtalo-talo lang. Sabi nga kung yan ang inyong desisyon, hindi kami galit sa inyo. No, we'll never do that. No? Hindi rin kami nakikipagtalo. Pero kailangan nating questionin para lumitaw ang katotohanan. Bakit kanyo, kapatid na Ernie? Sa panahon natin, sabi nga panahon pa ng Panginoong ng mga apostol, sinabi na, maging ng ating Panginoong Yahusya, sa mga huling araw, marami anyang magsisilitaw na mga bulaang propeta. Yeah. Di po ba? Kaya, maraming nangangaral ngayon, katulad niya. Ako, sabi nga, personal, di ako magtataka doon sa mga dating mga kasama ni Pablo na sinabi niya, huwag kayong makipagtalo dyan. Mahina pa na ng paladayan yan. Yung iba gusto ko gulay lang ang kainin. Sino kaya pinagbatayan ng mga yon? Di siguro ang pinagbatayan ng mga yon si Daniel. Bakit? Sapagkat si Daniel, nung subukin ng hari, na binibigyan ng hari ng pagkain, pakain mo anya dyan sa 4 na yan. O sa mga pinili sa bayang Israel, ipakain mo yung kinakain ko. Ang sabi ng hari, si Nabucodonosor. Sabi ni Nabucodonosor, pakainin mo ng kinakain ko. Tinanggihan yon. Ang sabi ni Daniel, hindi, tubig at saka gulay na lang ang ibigay nyo sa akin. Kung naalala nyo yun, yung pagkakataon na yun, na si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, silang 4, yun ang kanilang hiningi. After 10 days, sila yung pinakamalusog. Ayan. So, maaaring yung mga Pariseo na nagbabatay sa lumang tipan, taglay-taglay pa nila yun. Kaya sabi ni Pablo, mahina pananampalataya nun lalo na yung ang kinakain lang gulay. Bakit sinabi niyang mahina pananampalataya? Kasi nga, hindi pa nila matanggap yung kabuuan noong kay Yahusya. Gusto pa nila i-adapt yung kay Moises.
Yeah, ito Ayan. katunayan Gusto pa, nilang kapatid. i-adapt pa nila yung kay Moises. Yeah, Kaya sabi ni Pablo, mahina pananampalataya, kaya huwag kayong yes. Huwag kayo makipagtalo. makipagtalo ron. Oo, kaya kami po, hindi nakikipagtalo diyan sa mga ano, pero kailangan nating questionin, ilatag natin yung ano ba ang possibility, bakit noong araw na yon may nababasa sila na bago, sabi nga, nung bago mamatay ang Kristo, merong sabatan niya, Nagpahinga. pagkapahingan, nung mamatay ang Kristo, namahinga yung mga alagad, nung mabuhay na maguli ang Kristo, namahinga rin yung Nagpahinga mga rin niya. alagad. Nagsabatan niya. Omar, sabi nga, oo, pero si Pablo may paliwanag eh. Anong paliwanag ni Pablo? O wag niyo silang anuhin. Ha? Magkahatulan. Yeah. Wag kayo maghatol sa kanila. Wag kayo makipagtalo sa kanila. Bakit? Eh kasi mahina pa na ng palataya. But confused pa eh. Yeah, Confused pa eh, complete di pa. ba? Nasa learning Bakit? process eh. Isipin mo, napakahigpit ng kautusan ni Moises eh. Yeah. Oh, 10 utos yun ang alam nila lahat eh. Lagi yung 10 utos ni Moises na yun, nasa utak ng mga Israelita yun eh. Nasa Mm. isip nila yun. Itinanim sa kanila yun ng kanilang mga ninuno. Tapos ito na ang Yahusha, ginawang dalawa. Oh, nauuwi yung mga kautusan na yan sa dalawang bagay na lang, kautusan na lang Mm. napakahalaga. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos, ang buong kaluluwa mo, buong puso mo, at buong isip mo. At mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sarili. Ito na uwi doon sa dalawa. So maraming pagbabago. O noong mga panahon na yun, ha? Sabi niya, nangingilin sila ng Sabat, pero ano itinuro ni Yahusha? Ako Sabat niyo. Ako ang Lord of Sabat. Lord of Di ba? Sabbath. Yung, Yeah. ako Lord of Sabat. Isipin mo, ang Lord of Sabat naging si Yahusha. Kaya nga siguro, yung ibang mga pariseo, teka muna, bitayin na nga natin to. Isipin mo, ang pinasyan ng ibang mga Hudyo, bitayin na natin to. Eh bakit ba tayo makikinig dyan? O, di ba? So, hindi katakataka kapatid na Erning, na sa mga panahong yun, merong mga nakasulat na mga alagad na nagpahinga. O, yan. Tama. Nangilin. O, Okay, ito pa kapatid na Jeriel. Basahin natin. Katunayang talagang sila'y nasa adjustment period eh. Nagkaroon ng sige. pagtatalo-talo eh. O ito, pinairan ng iba talaga kautusan ni Moises. Eh. Next slide. Ito. Mhm. Alam na alam ng Kajeriel ito. Yeah. Yan. May May mga mga taong galing taong sa Hudiya na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. kita Ayan. niya. Kapatid yan, mga kapatid yan. Mga kapatid, Teka muna, kapatid na Jeriel. mabigat dyan eh. Oo. Oh. Ayan oh, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch. Eh di yan mga kapatid din yan eh, na nagturo sa mga kapatid. Kapatid sa kapatid yan. Na, Yeah. na silang mga hindi Hudyo, mga hintil, hindi ang wika maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Ano yung pagpapatuli? Di kautusan ni Moises, di ba? Ano ang katunayang ang mga kapatid noon sa followers ni Yahushua ay nasa period ng learning process. Eh may mga kapatid galing sa Judea, pumunta ng Antioquia, nagturo din sa mga kapatid doon. Sila ang wikang mga hindi Hudyo, katumbas silang mga hintil, hindi maliligtas yan kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Nasaan na. Yan. Kaya nagkaroon ng pagtatalo-talo eh. Alam naman natin ang ginawa nangyari po diyan, kapatid na Jeriel eh. Dinala Yes. nila ang problema doon sa Jerusalem. At Jerusalem. pinag-usapan nga yan eh. Ang pasya nga nila eh, di ba? Minagaling ng Espiritu Santo at namin hayaan na natin yung mga hintil, yung mga hindi Hudyo na nagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, huwag na nating ipairo sa kanila, magpatuloy sila. Hayaan natin sila ay hindi tuli. Ang usapan ay si Yahusha bilang Lord of Sabbath ang sinusunod nila. Yun ang aral dun eh. Hindi ho ba, mga kapatid? Ngayon, Yeah. maging si Pedro, kapatid na Jeriel eh. Si Pedro ang isa sa mga apostol ng Kristo. Amoy ano pa rin eh, amoy kautusan ni Moises eh. Ito katunayan. Mm-hmm. Next slide. Pakibasa natin. Kinabukasan, nang malapit na sila sa bayan ng Hopa,
Umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat nun, nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop. Ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka, at kumain. Ano nangyari? Tuloy natin ang pagbabasa. Next slide. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan. Eto, ha? Dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na tinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Panahon ni Moises yun, yung Moises yan, tinutukoy yeah. niya. Aha. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Yan. Si Pedro mismo, apostol ng Panginoong Yahusya, abay bumabalik pa doon sa, mayroon pa siyang paniniwala. Teka muna, Yeah. mayroon mga na hindi ako dapat kainin dahil binawal yan noon Sa Panahon ni kanya, Moises. bawal pa rin hanggang ngayon yan. Yeah. Ha? Kaya sabi niya, hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. May mga hayop kasing ibinabawal sa panahon ni Moises. Aklat ng Levitico yun, mababasa natin. Di ba? Di ba? May Kaya, mga pagkain ko. bawal kainin yun. Sabi ni Pedro, hindi po talaga ako kumakain yan Bakit? Ang pananampalataya ko bawal kainin yan. So, kapatid na Jeriel, sa conversation niya sa Diyos, ang ginamit niyang referensya, yung panahon ni Moises. Yes. Siya po ay panahon na ng Kristyanismo Di ho ba? Sabi ng Panginoon Diyos, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Nilinis na yan ng Diyos Yeah. Kapatid Erling, kung gagamitin natin yung the same thing na huwag mo nang practicein yung sabat ng Israel. Di ba? Yeah. Kung ang Diyos magsasalita sa mga tao ito, huwag nyo nang practicein yan. Dumating na yung inaaninuhan yan. Exactly. Ngayon, hindi lamang yan, kapatid na Jeriel. Eto pa, nang dumating ng Kristo, di ba dati ang mga Hudyo at mga Hintil, hindi pwedeng magsama-sama yan. Mayroon silang gap. Talagang ayaw makipag-usap yung mga Hudyo sa mga Hintil. Next slide. Ito po. Ito pa ang nangyari. Sapagkat, binautismo kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Kristo o kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Pag sinabing hindi Hudyo, mga Hintil po yan ang katumbas. Ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo o nasa Kristo na. Kaya, hindi lamang yung pagkain ang nilinis Di ba? Pati ang pagitan nitong Hudyo at Hintil ay sinira na ng Kristo. It is finished. Tinapos niya na yan. Kayong lahat ang wika ay iisa na dahil kayo ay na kay Kristo o nasa Kristo na. Kaya, mga kapatid, diyan sa ating mga binasang yan, ay mapapansin po natin na ang mga alagad noon, pati na mga apostol, pati yung mga nangangaral, na mga tagasunod ni Yahusya, talagang amoy kautusan pa rin ni Moises sa mga binasa natin. Pero naliwanagan po natin, mga kapatid, itinuwid siya ng Diyos itong si Pedro. Kainin mo yan, nilinis na yan Ibig sabihin, wag mo nang pangilin yung panahon ni kautusan ni Moises. Kanang balik ng balik doon. Sinunod naman yun ni Pedro Di ba? Yun namang iba. Hindi, magpatuloy kayo. Hindi pwedeng hindi. Kautusan ni Moises pa rin yun Pero mga kayahusya na silang tagasunod. Di ba? Sabi nga, it took many years for them to adjust, kapatid na Jeriel, bago nila tuluyang na hindi na po nila na-observe yung kautusan ni Moises, kundi kautusan na ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach ang kanilang sinusunod. Maging itong si Juan, kapatid na Jeriel, si Juan, na ebanghelista, ay meron siyang itinuro Itong itinuro niya
tungkol sa kautusan. Para kanino yung kautusan na yan ni Moises? Sa mga Kristiyano? Ito, o sa mga Hudyo? Next slide. Sa Juan. Bisperas na noon ang pista at kinabukasan na espesyal na araw ng pamamahinga. Juan yan, no? Binabasa natin. Dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nakapako upang madali silang mamatay at nang maalis agad ang mga bangkay. Dahil bisperas na noong pista at dahil malapit lang ang libingang iyon, doon na nila inilibing si Yahusya. Ito pong si Juan, ang sumulat po niyan. Dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang bangkay sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang nangingili ng araw ng pamamahinga, yung mga Hudyo na natuto sa kautusan ni Moises. Dumating na ang panahon ng ating Panginoong Yahusye. Namatay na ang Kristo po dyan, bangkay na nga eh. Di ba? Kaya dyan ay mapapansin po natin na ang araw ng pamamahinga ay hindi para sa mga tunay na tagasunod ni Yahusye. Di ba? Kundi doon sa mga Hudyo nang nasa isip pa rin kautusan ni Moises. Di ba mga kapatid? Ngayon, atin pong iisa-isahin, kapatid na Jeriel, yung mga kapistahan na para sa mga Hudyo. Ito po yan. Next slide. Para sa lahat sa mga Hudyo lahat yan. Nang malapit ng pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Tandaan natin, pista ng mga Hudyo po yan. Kaya ang nangingiling yan, yung mga Hudyo. Ang pinangaralan ng Apostol Pablo, mga kapatid, mga Hintil, Roma, Galacia, Macedonia, mga hindi Hudyo. Ang mga hindi Hudyo, walang kautusan. So, wala silang alam tungkol sa kautusan ni Moises. Sapagkat hindi sila ang pinakipagtipanan ayon sa aklat ng Roma, Kapitulo 9. Di ho ba? Walang ang mga Hintil, walay kay Kristo, walang tipan, walang pangako. Kaya ang mga Hintil per se, ay hindi ho nila alam ang kautusan ni Moises. Nung makita nitong si Pablo na ang mga Hintil ay naiimpluwensyahan ng kautusan ni Moises sa pamamagitan ng mga Hudyong nangingili ng kapistahan, ang totoo sa ating pinag-aralan sa nakaraan, isinaway niya Baka ang wika, ang aking mga pagpapagali, mawawalan lang ng kabuluhan dahil sa kay nangingili ng mga araw at kapistahan Di ba? Itinuwid ng Apostol Pablo, inagapan niya yung mga Hintil. Tuloy natin. Nang malapit ng pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ayan. Kapistahan ng mga Hudyo. Pinapraktis yan ng panahon ni Moises. Sa 6:4 naman ng Juan. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Passover. Sino nagsasagawa niyan? Yung mga Hudyo ng panahon ng bayang Israel. Next slide. Ito pa. Pagkatapos nito, pumunta si Yahusya sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Ayan, mga kapistahan ng mga Hudyo. Ang Kristo, dumalo pa nga Di ba? Ibig lang sabihin, mga kapatid, yung mga kapistahan na yan ay sariwang-sariwa pa sa isipan ng mga alagad ng ating Panginoong Yahusya sapagkat hindi naman katakataka na i-practice pa yan nung ang Kristo po ay hindi pa namamatay, hindi pa inililibing, hindi pa nabubuhay na magmuli. Inasanay din ng Kristo, lumaki din siya na yun ang kanyang nakita at nasaksihan Di ba, mga kapatid? Next slide. Ito pa, malapit na noon ang pista ng mga Hudyo. Let's go back first to finish reading. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Yahusya sa Jerusalem. Gaya ng ating mga nabasang yan, mga iba't ibang kapistahan ng lahat ng yan po ay isinasagawa ng mga Israelitang pinalaya mula sa Ehipto, mga kapatid. Ang totoo nga yan, mga kapatid maging si Apostol Pablo ay nangaral din sa sinagoga ng mga Hudyo, araw ng Sabat. Pag binasa ninyo, i-google po ninyo mga kapatid. Apostle Paul preached in the synagogue during sa panahon ng Sabat ng mga Hudyo. Ngayon, ito ho yan. Nangaral si Pablo doon, pero hindi para mangilin. Ito, next slide, basahin natin. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman
ay makikilala sa gawa nila. Pero bago natin basahin yan, mga kapatid, tatandaan po natin na si Pablo nangaral sa sinagoga hindi para mangilin ng Sabat. Ang totoo, siya po ay nakipagdiskusyon. Kaya ito po ay inyong hanapin na lang sa Biblia at hindi na natin isinamat, hahaba tayo. Si Pablo ay nangaral sa sinagoga ng mga Hudyo. Alam mo naman natin, ang mga Hudyo nangingili ng Sabat. Si Pablo pumasok doon sa sinagoga, hindi para mangili ng Sabat, kundi para makipagdiskusyon. Marahil, ang isa sa kanyang pinakikipagdiskusyon, nangingilin pa rin kayo ng Sabat, panahon na ng Kristo Kristyanismo na dumating na ang inaaninuhan ng Sabat at kapistahan, ba't yung paring luma ang sinusunod nyo? Ang sundin nyo na ang Lord of Sabat, ang Kristo. Siguro yun ang kanyang pinakikipagdiskusyon doon. Di ba? Hindi para mangili ng Sabat, kaya sa nangaral doon sa sinagoga ng mga Hudyo, kundi pagkakataon yun. Sapagkat sa sinagoga, maraming tao, kaya nangaral siya doon, nakipagdiskusyon siya, nakipagkatwiranan siya. Laban doon sa mga pangulo ng mga Hudyo na nangingili ng Sabat. Ngayon, sa panahon ng nangangaral ng Apostol Pablo, sa mga kasalanang ginagawa ng tao, meron ba siyang binanggit na nagkasala dahil hindi nangili ng Sabat? Ito, ang mga taong sumusunod sa dinanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayuan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Walang binanggit yan. Ang hindi nangili ng Sabat ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Walang binabanggit na ganoon. Alam niyo mga kapatid, tatandaan po natin sa ating pong napag-aralan na. Sa Exodo 31:12 hanggang 17, ang sabi nga, ang covenant, ang tipan ay sa pagitan lang ng Israel at ng Diyos. Yan ang 10 utos na yan, katulad ng Sabat. Yan po ay tipan sa pagitan ng Israel at ng Diyos. Kaya sila po ay nangingili ng Sabat. Hindi nakipagtipan ang Diyos sa ibang mga bansa. Kaya ang nangingili na ng Sabat noon ay Israel lang. Yung karating na iba't ibang mga bansa, hindi inutusan ng Diyos yun ang mangili ng Sabat. Israel lang. Sige nga po, isipin natin sandali. Ano-ano mga bansang nakapaligid sa Israel noon? Gergeseo, Amoreo, iba't iba, mga Cananeo. Hindi ho sila inutusang ipangili ng Sabat. Israel lang ang inutusan ng Panginoon Diyos. Ang pinakipagtipan ng Diyos para ipangili ng Sabat ay ang Israel lang. Bakit? Sapagkat sila po ay pinalaya doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Hard labor. Hard labor po ang hirap ng kanilang ginagawa noon. Napanood natin ng Ten Commandments, ang bibigat ng kanilang mga trabaho doon. Kaya nang sila'y mapalaya, para sila ay, ang layunin nun, makapagpahinga. Ipangili ng Sabat. Dahil galing kayo sa hard labor doon sa Ehipto. Kaya nakipagtipan ng Diyos. Para maalaala nyo na minsan kayo naging alipin doon sa Ehipto. Itong mga nangingili ng Sabat ngayon naging alipin ba kayo ng Ehipto para ipangilin yung Sabat? Kayo ba'y Israel nung panahon na nabuhay, panahon ni Moises para ipangilin ng Sabat? Yan ang tanong natin. Di po ba? Kaya, mga kapatid, ang totoo, ang Sabat ay meron silang tinatawag na weekly. Para sa kanila, weekly holiday po yan para sa Israel. Pero ang mga Israelita o Hudyo, ay maraming Sabat po sila. Halos 70 Sabat sa loob ng isang taon. 52 na Sabat or more. 12 new moon na ang sabi nga ay nangyayari once a month. Mayroon pang 3 annual festivals. Sabat in the beginning at Sabat at the end. Napakaraming Sabat po niyan, mga kapatid. Hindi na po yun ang ating ipapractice. Para lang po yun sa mga Israelita. Tayo po ay kay Yahushua na. Si Yahushua na ang ating pong Sabat.
Kaya kung anong utos niya, yun ang ating gagawin. Ang 10 utos ni Moises, ginawa niyang 2. Gaya ng binanggit ng kapatid na Jeriel. Ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at isip. At ang pangalawa, ang ating kapwa, katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Pag tinupad natin yun, natupad na natin ang buong kautusan ni Moises na iniutos sa kanila ng Diyos nung panahon nila. Ba't mo tayo balik ng balik pa sa dati, mga kapatid? Huwag na nating balikan yung nakaraan. Kaya ang sabi nga pinapako ninyo ang Kristong muli. Bakit? Bumabalik kayo sa dati. Di ba, mga kapatid? Kaya tayo, ng mga iglesia na Yahusya, ang ating tunay na kapahingahan, ang ating sabat po ay ang ating Panginoong Yahusya. Ito rin ang ating ibinabahagi po sa ating kapwa-tao. Kayo bang nangingilin ay sinurin nyo ng husto? O baka naman kayo naakit lang sa isang tagapagturo. Kumot naakit na kayo, ano man ang sasabihin niya, amin kayo. Sasabihin ng isang tagapagturo, marami akong hula. Ang daming mga talata eh. Mga hula daw siya, para sa kanya yung hulang yun. Madaling sabihin po, naniwala naman yung mga tao. Sige, Kapatid na Erning, natural yan eh. Dahil meron nga sa Pilipinas eh, nagsabing siya raw yung anak ng Diyos eh. Milyon-milyon yung naniwala. Di ba? Hindi kataka yan. Kasi meron kayong personal na sabi nga ay bias, ano? Nagustuhan niyo yung tao eh. Natural lang. Di ba? Natural lang. Nagustuhan niyo yung gawain niya eh. Natural lang na paniwalaan niyo siya. Ayun. Pero 100% hindi niyo binasang mabuti yung itinuro niya. Hindi nyo siya kinwestiyon, hindi nyo siya tinanong. Di ba? Dito po, mga kapatid, lagi tayong naghahamon eh. Lagi natin sinasabi, tanungin nyo, magtanong kayo, tignan ninyo, siyasatin ninyo, bago nyo sampalatayanan. Yan ang ating laging sinasabi. Alam nyo, kapatid na Erning, yung pinag-aaralan natin ngayon, na ang mga unang tagasunod ng Panginoong Yahusya, talagang nandun sila sa process ng pagpapalit eh. Mula doon, saan ba galing karamihan niya bago si Pablo na isugo eh. Saan ba galing karamihan yung mga naakit ng Panginoong Yahusya, yung 120 na yun. Yung mga pagkatapos ng Panginoong Yahusya, yung mga naakit ng mga apostol. Saan reliyon ba sila galing? Sa mga Judaismo yan. Sa Hudyo, Judaism. Sa makatwid, ang pinapractice nun, dala-dala pa nila. Kaya anong katunayan sa ating pinag-aralan? Yung iba, nung turuan na yung mga intel, kailangan ituro sa mga intel yung kautosan ni Moises. Pag hindi kayo pwedeng maligtas, pag hindi kayo sumunod doon. So dala-dala nila yon. Hindi katakataka sa panahon ni Yahusya yon. Sapagkat nanggaling sila doon sa kautosan ni Moises, dumating ang Yahusya at ipinapatupad sa kanila ang kautosan ni Yahusya. Kaya hindi nakapagtataka na ang tao meron tinatawag na time frame. Anong tawag doon, kapatid Nerning? Yung change. Adjustment yung period. Adjustment period. Yeah. Meron silang adjustment period. Pero yung nagtuturo ngayon na ikay pinanganak ka sa panahon ng Kristo, na yung sinamahan mong religion, yung kung saan ka nang pinanganak, hindi naman nagpa-practice ng Sabat. Tapos ngayon, nung umalis ka doon, magpa-practice ka ng Sabat. Ano layunin mo? Hindi ka katakataka. Hindi ka takataka tawag doon, kapatid na Erning. Nakakagulat. Ba't ganyan lang ginawa mo? Ba't yan ay tinuro mo sa tao? May layunin ka, brother. Di ba? May layunin ka dyan. Ano layunin mo? Maganda kasi ituro yan kapatid na Erning. Alam nyo, kapag pinag-aralan niyo yung mga kapistahan, yung Sabat na yan, pag binasa nyo sa ikalawang kronika, sa Kapitulo 8, talatang 13, babasahin ko po, kapatid na Erning. Sige. Acting in compliance with the daily rule by offering them in conformity to commands issued by Moses for the Sabbath, the new moons, and the 3 annual festivals, the festival of unleavened bread, and festival of weeks, and festival of tents. 13 pa lang yan. Pahin nyo yung mga ginawa niya. Ang meron dyan, sa bawat pista na yan,
abuloy. Yeah, Ha? offering. Offering ang meron dyan. So, kung ang offering na gagawin, ha, yung tinuro ni Yahusha, ako, malhina kikitain niyang ministro na yan. Totoo yan, kapatid na Erning. Pero kung gusto niyang mapabilis, ituro niya yan. Pag sumampalataya tao dyan, makakalikom siya ng napakarami. Bakit? Naniwala, naku, bawat pista pala, dapat maghandog tayo. Ang Naghandog nakasulat, nga. oo, naghandog nga, sumunod nga, naibalik doon sa pagkaalipin, naibalik sa kautusan ni Moises. Ang layunin ng karamihan sa mga propeta ngayon o mga pastor ngayon, para diyan, para mas malaki na lilikom nila. Dito sa iglesia ni Yahusha, pagka pinag-uusapan abuloy, pag pinag-uusapan yung ating offering, ano ang iniutos sa bagong tipan? Wala nang iba. Wala na kung ano-ano pang abuloy. Kung Wala ano na. yung iniutos sa bagong tipan. Ano nakasulat? Unang sa araw ng isang linggo, magbukod ka. Oh, bubukod po ako. Magkano ibubukod ko? Batay sa iyong gininhawa o ikinikinita mo. Oh, di ba? Sabi nga, kung kumita ka ng malaki, di malaki ibibigay mo. Kumita ka ng maliit, di maliit ibibigay mo. Oh, paano po yun? Di, ibibigay mo yan buong saya o cheerful. Masaya kang Cheerful binibigay giver. mo yan. Oo. Saan po natin gagamitin yan? Para itulong natin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatid na nangangailangan. Yan ang batayan. Hindi para lumaki ang organisasyon mo, makabili ng property ang organisasyon mo, Oo. hindi para dyan ang abuloy. Pero kalamitan ng organized religion, yan ang sinasabi. Maghandog, maghandog, maghandog. Magtatayo tayo ng mga kapilya, magtatayo tayo Yun. ng mga katedral. Meron tayong gagawing ganito, meron tayong gagawing ganoon. Oh. Pagkatapos na itayo yung mga kapilya, ito namang mansyon ko. Yan, yan naman. Di ba? Nagtayo ng kapilya, dami. Tapos, okay, gawin po ng central office. Central office pa yung salita eh. Yung central Oo. office, nandun na lahat. Lahat ng kamag-anak, pinatayuan ng kanya-kanyang bahay. Nako. Di ba? Yun ang ginagawa ng maraming nangungunat, nangangaral sa reliyon. Kaya yung mga nakikinig, kung kayo po ay nagsisiyasat, hindi kayo magbibigay para ibigay o para ipagtayo ng kapilya. Magbigay kayo ng handog para itulong sa kapwa. Sapagkat yon ang panahon ni Yahusha. Kapatid na Erning, isa lang ang layunin ng mga maraming mga pastor na yan, lalo na yung mga pastor na hindi naman galing sa kautosan ni Moises. Alam niya yung kautosan ni Yahusha, pagkatapos bumabalik sa kautosan ni Moises. Bakit? May layunin ka kasi. Di ba? Ang kalimitan dyan, kailangan ko ito, kailangan ko yun, ganito, kailangan ko, ganito, kailangan ko. Para makuha niya yun, kailangan meron ito. Yeah. Napapaniwala ang tao, ayan. Tanong, kapatid na Erning, meron ka na ba nung gusto mo? Yan ang tanong namin sa iyo. Tapos ibinibintang pa sa atin. Hindi ba? Ano yung bintang, kapatid? Oy, chichismis pa na tayo daw ay kumukuha ng pera sa ating iglesia. Oy, meron kami tinatanggap. Pero hindi mo pwedeng gawin yun eh. Bakit? Taon-taon nag-aano yun eh. O-audit ka na kay Uncle Sam. Hindi mo pwedeng gamitin, ipambibili mo ng personal mong sasakyan o personal mong bahay. Hindi pwede yan. Pero pwede yan kung iglesyang organized, di ba? Ayan. Tanong natin ngayon doon sa mga pastor na yan, meron ka na ba? Naku, babalitaan natin, meron na eh, kapatid na Erneng. Di ba? Ngayon, yung mga sumunod sa'yo, dapat questioning ka na. Questioning ka Yeah. na. Bakit? Ba't mo itinuro ito? Anong layunin mo? Ba't ibinalik mo sa kautusan ni Moises ang mga kay Yahusha? Sa'yo yan. Question. Sagutin mo yan. Maaring ipaliwanag mo yan. Pagbababasa ka pa ng mga hula, ikaw katuparan itong hula. At alam sa pang malaking kasinungalingan, hindi naman anya ako nagrehistro ng iglesia eh. Nako po. Di ba? Naku, laking Isang kasinungalingan. kasinungalingan. Gugilin nyo po sa Google. Nandyan, nandun, pangalan. Ha?
Kami po nagrehistro pero hindi iglesia. Ang nirehistro namin yung foundation. Yung foundation, tinulungan yung aming pananampalataya para magawa Yeah. natin bilang mga iglesia ni Yahusha yung kaisa-isang, yung totoong kinalulugdan ng Diyos na hindi namin magawa nung wala pang foundation. Ano po yung kapatid na Erning? Yung hindi natin Yeah. magawa. Nakakasamba tayo pero hindi natin Yeah. magawang Pag-aabuloy. hindi natin magawang magandog. Bakit? Ha? Kasi sabi nga nung tao na yan ito sabi nga, pupunayin ka namin dahil mahal ka namin Sabi niya nung araw, hindi ko nga po alam paano nung nagawa ito O hindi natupad No, sa iyo sinabi yung niya. pumasok ka ng lihim para tiktikan mo yung aming ginawa, di ba? Nung matutunan, pero pinahintulot ka ng Diyos sa mali. Bakit? Itinatag mo, iglesia. Hindi Nagtayo siya. para tulungan ka, para, sabi nga ang Diyos tinupad na ng Diyos yung kanyang propesiya Dito natupad yun Saan Yeah. nagpakilala ang Diyos? Dito. Anong pangalan niya? Dito. O sino pa nga nagturo? Ikaw. Di ba? Pero magkakasama tayo dito. Umalis ka. O di wala ka na. Yun lang yan Umalis siya sa prophecy. Umalis ka doon sa propesiya. At ang masakit dyan, hindi na raw sugo si kapatid na Felix Manalo. Mhm. Antindi. Siya na raw ang sugo Marami pa tayong pag-uusapan, brother. Marami kang patutunayan. Hindi ka namin tatantanan. Huwag mo rin kami tantanan. Yan ang gusto natin Di ba? Yeah. Pero mahal ka namin. Sapagkat sa anumang layunin mo, naipangangaral mo ang Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo. Ang masakit, Ano yun? Sige, kapatid Erning. ang masakit pa doon ay sa huling yugto ay nagparehistro na pala siya, ay nagturo pa sa ating klase. Yan. Tandaan niyo ba yun? Dapat makarating ito doon sa kinaukulan Kasi marami kaming naririnig. Ito yung katotohanan. Nagturo ka ng klase, nagsuggestion ka na kung pwedeng magrehistro. Anong klasing tao yung nagsasuggest ka sa kasamahan mo kung pwedeng magrehistro? Nagrehistro ka na pala. Sinungaling yun. Kanino kang anak? Ayan ang tanong. Di ba? Hindi ka anak ng Diyos niyan. Kapag dinadaya mo kapwa mo, isipin mo yan. Pero tayo ba nagtiwala? Opo. Anong pagtitiwala natin bilang mga matatandang ministro? Ang pagtitiwala natin, sige brother, ikaw may command dyan sa salitang yan Sige brother. Nag-uusap-usap tayo. Pagkatapos meron ka palang masamang balak. Tapos sasabihin pa sa tao, pinakinggan ko ang tawag ng Diyos. Tawag ba ng Diyos, lukuhin mo kami? Ng aking hari. Yung aking hari. Teka, tanong ko ito. Ba't di mo kami sinama? Tapos sabi pa, 1 taon ko na kayong kinukumbinsi. Kailan mo ginawa yun? Wow. Kasi nungalingan na naman yung ginawa ni brother. Kung ginawa mo yun, dapat doon sa pulong na yun, sinabi mo, brother, ginawa ko na to hindi Nililang mo pa yung mga kasama natin. Ito para sa'yo. Hindi kami galit, kundi dapat kang i-expose. Tama. Dapat kang i-expose. Magaling ka. Wala kaming tutol dyan. Mahusay ka. Pero yung husay mo, nilagay mo dito. Hindi mo ginamit sa paglilingkod sa Diyos. Ginamit mo para sa sarili mong kapakanan. Kaya ka nagturo ng mga bagay na ito. Ito, sagot sa iyo. Sagot natin ito, kapatid na Erning. Para once and for all, malaman ng mga tao what they did. It's not right. We were together, and then you did that kind of thing, and then you are telling people lies now, and people na sabi nga yung mga dati nating kasama, nakakahabag na lalo ngayon ang kalagayan. Totoo yun. Kapatid na Jeriel, kaya ito yung ating tinatalakay, hindi para manakit ng damdamin, kundi para expose yung katotohanan. Sapagkat masama naman na ating pong hindi expose yung totoo, tayo po ay sinisiraan na nila di ba? Binabaliktad Pandaraya yun sa kapwa-tao. Kailanman kami ng kapatid na Jeriel at ibang mga kamanggagawa natin noon ay malinis ang ating damdamin. Wala tayong
ulterior motive o underground na ginagawa. Eh siya nakikipagklase sa atin eh. Meron na pala siyang underground na ginagawa, kapatid na Jeriel. Di ba? Hindi lang Yun ay yun. isang gawa Pumasok ng ka, sumama ka para mo wasakin. totoo O, di yun. ba? Yung sinimula na ng Diyos. Ito sinasampalataya na namin. Dapat sa simula pa lang, nagsalita ka na. Ayoko dyan. Sabi nga, yun ang tunay na lalaki. Ha? Yun ang tunay na lalaki. They will say what's in their mind. Hindi magpapaligoy-ligoy. Actually, pag pinag-aralan mo kasaysayan ng mga taong yan, lalo na yung taong yan, ayaw namin banggitin ng pangalan mo. Nagpalipat-lipat yan doon sa mga grupo ng mga inalis doon sa iglesia. Di ba? Palipat-lipat yan. Oo. Oh, palipat-lipat yan. Para ano? Para mag-spy? O ano? Kasi ngayon, kaya ka namin pinupuna sapagkat ang itinuturo mo sa tao, lason, ginigiba mo ang templo ng Diyos. Yan ang aming pananampalataya. Sabi ng Diyos, ito pag-ibig sa iyo. Ang sino mang gumiba ng aking templo sa pamamagitan ng pagtuturo ng corrupted na doktrina, gigibain kita. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya, for your sake, stop it. Stop ruining the temple of God. Yan lang yan eh. Kapatid na Erning. Tama. Ngayon, ay puntahan naman natin itong ipinagmamalaki ng iba. Kayo ang wika, walang templo. Kami meron. Basta't kami, ito, ang katwiran pa ng iba, ganito, kapatid Jeren. Basta kami tumutupad ng tungkulin namin, wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami sumasamba sa aming templo, kapilya, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami nakatala rito, anuman ang mangyari, anuman ang gawin namin, basta nakatala kami, ligtas kami. Wala namang bagod bagay kapatid na Jeriel. Basahin natin ito. Saan nila kinopya yung mga slogan na yon? Ito, pakibasa natin, kapatid na Jeriel. Yeah. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, tumayo ka sa pintuan ng templo ko at sabihin mo ito sa mga mamamayan ko. Makinig kayo, kayong mga taga-Huda na pumasok dito para sumamba sa Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Baguhin na ninyo ang inyong pag-uugali. Ayan. At pamumuhay. Hindi lang pag-uugali, pamumuhay pati. Alam mo, kumain ka sa magandang pamamaraan, maghanap buhay ka ng maganda. Di ba? Tama. Oh, sabi nga nung iba, hindi nga ho namin alam kung naghahanap buhay talaga yan. Para patuloy ko kayong patirahin sa lupaing ito. Huwag kayong palilin lang sa mga taong paulit-ulit na sinasabing walang pangalim na mangyayari sa inyo dahil nasa atin ang templo ng Panginoon. Ayan. Yeah. Next slide. Tuloy pa natin. Baguhin na ninyo ng lubusan ang inyong pag-uugali at pamumuhay. Ito lubusan pagbabago. Kaya dito sa ating pag-i-expose na ito, ano po, may pag-ibig po kami. Mahal natin sapagkat may babala ang Diyos sa mga sumisira sa templo. At may babala rin ng Diyos pag sumunod ka sa maling nangunguna. No? Pag hindi si Yahusha, may babala eh. Kaya kami po, nag-a-alarm, nagsasabi kami, o ito. Pero, hindi nyo kami basta paniniwalaan. Yan ang amin. Siyasatin ninyo kung ang tinuro niya tama. Hindi nyo masisiyasa sa Biblia yung nangyari noong panahon na yon, noong ating meeting. Kaya kami nagsasabi. Actually, may mga sulat pa tayo. Actually, meron tayong recorded na, di ba? Nandiyan lahat yan. So, pero hindi na natin kailangan yon. Ang mahalaga, masabi natin yung ating side. Ano ba talagang ginawa ng taong yon? Ano ba talagang masama? Tuloy natin. Tratuhin ninyo mga kapa. Yung bang ginawa sa atin, pagtrato ng tama? Hindi. Ayun ang tanong natin, kapatid na yan. Yung bang ginawa sa atin, na tayo ay, sabi nga ano tawag doon, pinapaikot mo kami. Hindi ba? Tapos, nung hindi mo makuha, meron ka na palang ginawa. Pagkatapos ano sabi? Isang taong ko nang kinakausap yung mga yan. Naku po, sinungaling si brother. Ano ba namang isang taon? Diba? Lakas mong magsinungaling.
Di ba? Mm. Sabi nga dito, tratuhin ninyo ng tama ang inyong kapwa. Tinrato ka naming tama. Hindi mo kami tinrato ng tama. O yan. Huwag na ninyong apihin ang mga dayuhan, ulila at mga byuda. Huwag ninyong papatayin ang mga walang kasalanan at huwag kayong sumamba sa ibang mga Diyos na siyang magpapahamak sa inyo. Ha? Kapag ginawa niyo ito, patuloy ko kayong patitirahin sa lupaing ito na binigay ko sa mga magulang ninyo magpakailanman. Pangako ng Diyos yan sa Israel, kapatid na Erning. Totoo yun. Kaya nung humiwalay na yung taong yan, hindi na siya pinatira ng Diyos sa kanyang bayan. Yan ang ating pananampalataya ngayon. So iparalelismo mo, itong nangyaring ito sa panahon ni Jeremias, yan din ang nangyari sa iyo ngayon. Di ba? Yan ang nangyari. Hindi ka na nakatira sa tahanan ng Diyos. Wala na. Wala na yung kaugnayan mo sa Diyos. Pero nabubuhay ka pa. At nakapagtuturo ka pa. Kaya nga lang, kawawa ang natuturuan mo. Tuloy na rin. Pero tignan ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Tignan mo, brother. Ito para sa iyo di ba? Naniniwala kayo sa mga kasinungalingan na walang kabuluhan? Ayan. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa kasinungalingan walang kabuluhan? Oh. Ano ang kabuluhan ng kasinungalingan? Hindi wala. Mahalaga po nating malaman ito Isipin nyo, walang kabuluhan yung para sa inyo daw yung kapistahan. Meron daw siyang mga hula para sa kanya. Siya sa atin yung mabuti. Maaari nga meron siya, pero tingnan nyo mabuti. Sa kanya nga ba talaga yun? Di ba? Isipin mo, kapatid na tuloy natin. Mahaba pa po ito. 3 version na lang, verses. 3 verses na lang. Tuloy natin. Next slide. Kayo ay nagnanakaw. Nako, pag hindi sa'yo, kinuha mo, pinambili mo ng gamit mo, pag nanakaw yan. Pumapatay, pinatay mo yung kaluluwa ng iba. Nangangalon niya. Naku, sana wag yan. Di ba? Sumasaksi ng may kasinungalingan. Ayan pa. Di ba? Kasinungalingan. Naghahandog ng mga insenso kay Baal. Sino kaya ang Diyos nito? At sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Pagkatapos lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo kung saan pinararangalan ng pangalan ko. At sinabi nyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos ginawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Ano ang akala ninyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang mga bagay nito para sa Israel yan. Hindi ito para sa atin. Kaya lang, sabi nga, ina-aplikasyon na natin sa panahon natin ngayon sapagkat may mga ganyan ding tao na ganyan din ang ginagawa sa ating panahon. Naninira ng kapwa, nagsisinungaling, di ba? Sumasaksi sa hindi sa kasinungalingan, ano pa, sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyusan, ang Diyos nila yung kanilang pinuno, di ba? Pumapatay. Next slide, pumapatay. Wala na. Pinatay mo, hindi katawan, pero pinatay mo yung kaluluwa at espiritu. Yan, natapos na po ang ating binasa. Ang ibig lamang sabihin po, hindi lamang aplikable kanino man yung katulad ng ating tinutukoy kanina na isang tao na yon, kundi maging sa institusyon na pinanggalingan natin. Yes. Ang kinakatwiran lang nila ay basta kami ay nakatala. Kami tumutupad ng tungkulin namin sa loob ng templo o sa aming sambahan. Ano man na nangyari, ligtas kami. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, baguhin niyo pag-uugali niyo, pamumuhay ninyo, huwag kayong pumatay, huwag kayong magnakaw, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Tapos sasabihin niyo, pupunta kayo dito sa harapan ko sa templo at sasabihin niyo, ligtas kami rito. Yeah. Parang yun ang slogan nila ngayon. Basta nakatala kami, ano man ang gawin namin, ligtas kami. Alam mo, kapatid na Erling, napakagaganda kasi ng ginagamit ng mga salita katulad yan. Para sirain ang kapwa-tao, nagrebelding mga ministro yan. Isipin mo nagrebelde. Ano ba ibig mo sabihin rebelde? Rebelde kanino? Kung kami rebelding ministro, dapat nagrebelde kami sa Diyos. Dahil ang mga ministro, rebelde, ministro ng Diyos. Sa Diyos ba kami nagrebelde? Ang sabi, nagrebeldean niya sa pamamahala. Sino yung pamamahalang yan? Sino ba yan? Yun ang tanong, di ba? Ang pamamahala ay sistema. Hindi po kami nagrebelde sa sistema ng Diyos. Hindi. Pero yun ang ginagamit na termino, kapatid na Erning.
Yun ang nagrebelde. ginagamit. Isa pa, expelled ministers. Ba? Pinapapangit pa eh, no? Expelled ministers. Ito naman ang para sa kanila, para maging mananampalataya saya. Ako anyay naninindigan. Saan ka naninindigan? Yun ang tanong. Hindi ba? Brother, maraming mga ganyan tao ngayon. Ang mga tao ngayon, naglalagay ng iba't ibang mga salita para pagandahin ng isang bagay, para papangitin naman yung iba. Kaya Tama. dapat Totoo maging yun. matalino. Oo. Ano ba talaga tama? Hindi sino tama. Ano ba talaga tama? Ano ba talaga nakasulat? Ang sa Diyos ang laging tama. Bakit? Ang sa Diyos ay logical. Logical yan. Hindi magkokontra-kontra. Nakita nyo? Sa Diyos ba yung nagkokontra? Hindi. Ano ang harmony between sa Old and New Testament na gagawin mong pagsasamahin mo? Pinagbukod na yan eh. Yung batas na to, obsolete. Yung old. Ito na yung bago, yung gospel. Yon, hindi na kayo under nun. Ito, under kayo ngayon. So ano susundin mo? So ano tama? Pag pinagsama mo, hindi pwede. Katulad ng mga pareyo na sumama kay Yahusha. Oo, naniwala nga kay Yahusha, mga double blade na tao eh. Di ba? Sumama kay Yahusha, gusto nila ng kaligtasan, pero hindi ka pala maliligtas kung hindi ka tuli. yan ang ginawa, pinagsama. Hindi tama yon. Pinaghiwalay na ng Diyos yun. Okay? Pagka may bagong propeta, sabi ng Biblia, may bago rin kautusan. May bagong Tama. covenant. Yan ang bagong covenant. Kaya, yung mga ministro, o mga pare, o mga pastor, na binabalik ninyo sa panahon ni Moises ang mga tao, mag-ingat po kayo sabi nga, sa ginagawa ninyo, tigilan na natin yan sapagkat yan po ikapapahamak ninyo. Whether you like it or not. Napakalapit na eh. Nangyayari na yung dapat mangyari, kapatid na Erning. Oh, yeah. Napakalapit na. Sabi ng Diyos, uy, magbago na kayo ng ugali ninyo. Ano pa yung isang babaguhin, kapatid na Erning? Pamumuhay. Ayaw. Wag yung chismis ng chismis. Di ba? Naninira ng kapwa. Nako, hindi mabuti yan. Wag manira. Hindi kami naninira. Kaya hindi namin binabanggit ang pangalan. Di ba? Kasi ayaw namin manira, puri. Ang gusto natin, ano ba yung ginawa mong hindi tama? Alam mo naman kung sino ka eh. Alam din ng mga kasama nyo kung sino yan eh. Di ba? Pero hindi na natin i-broadcast doon sa hindi nakakaalam. Yan ang ating layunin sa pagsagot na ito. Katanungan ng mga Yahusian. Kaya ito tanong sa iyo, bakit mo naman kami ginanon? Huwag mo sabihin dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Sabi nga, I don't think so. baloney. Hindi kami naniniwala dyan. No. We will never believe that. No. Kasi kung sa Diyos ka, sa umpisa pa lang, hindi ka na sumama. Di ba? Yeah. Umpisa pa lang. Dapat, meron kang sayo, kinumbinsi mo kami, ito tama. Di ba? Dapat ganon. Pero yung sumama ka, tapos gusto mong sakalin at pilipitin yung nandito, anong hindi mo makuha, siniraan mo, masama. Di ba? Masamang layunin. Mga nakikinig, hindi tayo galit sa mga taong yan. Inihahayag natin ano ba talaga nangyari. Sapagkat minsan, alam nyo, minsan individual, sinasabi natin yung pangyayari. Pero marami pa rin na napagsabihan, hindi, siya sa atin nyo. Sila ngayon tanungin nyo. Tapos na kami dyan sa pagkakataong ito. Tapos na. Hindi namin papraktisin itong mga doktrinang pinagtuturo ng mga taong tungkol sa kautusan ni Moises, sapagkat ang kay Yahusha, ang papraktisin, doktrina ni Yahusha. Kapatid na Erning. Tama. Kaya itong ating ginawang ito ay pagsagot sa mga katanungan, kaya serye ng tungkol sa Sabat, sapagkat ang ibig natin ay kung anong gusto ng Diyos mahayag sa tao. Kaya ating dinitalye ang iba't ibang mga talatang ginamit natin para makita ho natin ang katotohanan. Ngayon nakita na ho natin ang katotohanan, nasa inyo na po ang pagpapasya. Manatili ba kayong sumunod sa isang tao na itong itinuturo
kontra sa Biblia at hindi ba nyo napaghahalata kung ano layunin nila? Kailangan po ay ating ma-absorb sa ating sarili ang kalooban ng Diyos at tayo po ay makaiwas doon sa nakalaang parusa sa mga taong sinisira ang templo. Ito yung templo eh. Pagka ito'y tinuruan mo ng lisya sa katotohanan, ay iyong winawasak ang templo. Ang sabi ng Diyos, I will destroy you. Yan ang babala ng Panginoon Diyos. Kaya ayaw namin na bilang pag-ibig, na tayo ay mapahamak. Ang ibig po natin ay tayo ay magtamo ng karapatang makamit yung tunay na kapahingahan. Ang Panginoong Yahushua HaMashiach sa panahon ng millennial at lalo na pagdating natin doon sa bagong langit at bagong lupa na mayroon pong gintong lansangan. Kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin at tayo natatapos. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Ama, mayroon kaming pag-ibig sa aming kapwa. Kung kami man po ay nagdidiin ng mga bagay na dapat naming idiin, hindi dahil galit kami sa kanino man, kundi nais nating ipakita sa mga tao ang kamalian ng pagdaraya ng ibang mga tao na ginagamit ang iyong pangalan at ang iyong mga salita. Amen. Ama, hindi kami rin na magpapasya. Ang mga nakinig sa gabing ito ang magpapasya. Sapagkat kami po ay mga tagapagsalita mo lamang na nais mong sabihin namin ang iyong mga kalooban na ang gusto mo ay huwag nang bumalik sa pagkaalipin ng tao na pagkaalipin sa kautusan, kundi sundin ang iyong bugtong na anak sapagkat siya na ang aming relihiyon. Siya ang aming dapat sundan sa buong panahon ng aming mga paglilingkod sa iyo sa mga huling araw na ito. Ama, marami pong salamat sapagkat patuloy kang nagpapahayag ng iyong kalooban. Tulungan mo rin po ang mga nakikinig. Patuloy na magsaliksik. Hindi kami nagkiklaim, Ama, na kami ang tama. Ang tama ay ikaw. Kaya dapat suriin, siyasatin, at usisain ng tao ang kanilang mga napapakinggan. Maging napapakinggan galing sa programang ito. Kailangan nilang usisaing mabuti bago po nila sampalatayanan o paniwalaan. Sumasampalataya kami, Ama, na igagabay mo sa amin ang Espiritu mo para malaman namin kung ano ang talagang katotohanan. Sapagkat ang iyong Espiritu ang siyang makapagsasaliksik sa iyong mga katotohanan. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin, pinatawad mo ang aming mga kasalanan, at pinagpala mo na ang lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga tao sa sanlibutan ito, maging ang kaibayo namin sa reliyon, maging ang mga dati naming kasama na mayroon ng ibang pananampalataya. Ama, mahal po namin ang lahat ng mga kaibigan, kakilala namin. Kaya kami nagsasalita sa panig mo. Sumasampalataya kami na hindi mamasamain ng sino man ang amin pong ginawang paghahayag, kundi ito sana'y magbigay ng pagkakataon para mag-usisa, magsuring mabuti sa tinatanggap na mga aral mula sa kanino man, kahit mula sa programang ito. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, hanggang sa muli po. Sige po, bye-bye.